Walang nakikitang masama si dating Health Secretary at ngayon ay House Deputy Speaker Janet Garin sa pagtatalaga sa mga opisyal ng DOH na walang kinalaman sa medical field. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad. Kung ang isang dating Department of Health Secretary ang tatanungin, walang masama kung ang mga itinatalagang opisyal sa DOH ay walang kinalaman sa medical field. Sabi ni House Deputy Speaker Janet Garin, wala naman tayong pinagkaiba sa ibang bansa na karamihan sa kanilang Secretary of Health ay mga non-medical doctors. Anya, kahit noong siya ang Health Secretary sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, may mga opisyal sa DOH na hindi naman mga doktor o wala sa medical field ang natapos. What is important ay marunong kang mag-manage, you have the managerial skills, you have systems and processes in place, kasi ang departamento meron niyang technical people. Ilang health advocate ang bumatikos sa pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang opisyal sa DOH na hindi naman doktor o hindi galing sa medical field. Isa na dito ang bagong appointed na si Attorney Randy Escolango bilang Undersecretary ngayon ng DOH na nagmula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Para kay Garin, hindi ito issue, bagkus mas makatutulong pa ito para mas matutukan ng ibang aspeto ng departamento. Ang DOH kasi marami dyan yung mga doktor. Pagdating, because health is devolved, when you go down, paano mo ngayon mahaharap yung LGUs, yung mayors, yung governors? Dagdag pa ng kongresista, maraming nararanasang kalamidad ang bansa at kailangan ng DOH ang isang taong mabilis umaksyon. Lalo ngayon na nahaharap ang bansa sa problemang pangkalusugan, partikular sa kakulangan ng mga ospital sa mga pasilidad sa dumaraming pasyente ng leptospirosis. It's very painful to see people dying, to see people critical in the hospitals for an illness that should have been preventable. So if you ask me, it's not, alam mo, pamumuliti ka ulit yung nililig sa flood control projects eh. If you ask me, it's a failure of communication, reaching the people, and it's a failure of implementation. Because the budget is there, the medicines are there, napakamura ng doxycycline. Sabi pa ni Garin, kinulang ang DOH sa preparasyon sa pagsugpo ng sakit na leptospirosis kahit taon-taon naman ang nararanasang pagbaha ng bansa. Ilang beses na ring nanawagan si Garin sa DOH na ibaba na ang mga gamot sa mga eskwelahan o sa mga lugar na bahain para mapainom kaagad bago patamaan ng leptospirosis. Ilang beses ding nangako ang DOH noong nakaraang taon na ipapakalap ang gamot laban sa leptospirosis, pero tanong ni Garin, bakit meron pa ring outbreak nito sa bansa? Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante.